Sa ating huling pag-aaral mga kapatid in the Gospel of John, as we were looking through this specific chapter, ang chapter 7 by way of reminder ay binigyan po natin ng isang pamagat bilang ang kontrobersyal na Kristo. The controversial Christ. The reason being kung bakit po ito tinawag na the controversial Christ in chapter 7 is due to the fact that lahat ng mga ipinapangaral ng ating Panginoon Kristo na napapakinggan ng mga Hudyo during the specific period of time and place, nagkaroon po sila ng dibisyon, kalituhan, pagdedebate tungkol sa persona ni Kristo, tungkol sa kanyang katuruan, tungkol kung saan po siya nanggaling. At ang naging ugat kung bakit po nagkaroon po ng masasabi po natin kaguluhan tungkol sa ating Panginoon is because of the fact the very same people na kanyang pinapangaralan in this chapter are the same group of people na pinangaralan po niya in chapter 5 kung saan nagpagaling ang ating Panginoon sa araw ng pamamahinga at naging issue ho ito sa maraming tao. Instead of sila po ay matuwa at magpasalamat po sa Diyos na ang kaharian ng Diyos pamagitan po ng mga himala na ginagawa ni Kristo ay nagpapatuloy, nagalit ho sila. It is not right that you heal a man on a Sabbath day. It is not right that a man should pick up his mat on the Sabbath day. Instead of magpasalamat po sila sa Panginoon dahil sa ginawa ng Diyos pamagitan ni Kristo, kung saan pinagaling po niya yung isang lumpo, the Bible says, ninais po nilang patayin si Kristo. At dahil po diyan, ang sabi po dito, in verse 24, kung itataas po natin ang basa, in verse 24, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Stop judging by mere appearances, but instead, judge correctly. Bakit po sinabi ng ating Panginoon yan? Why does He tell the people of this specific day and hour, this specific week, on the Feast of Booths, that you are to judge correctly and not unrighteously? Dahil wala po silang discernment. Yun ang rason. Hinuhusgahan po nila ang ating Panginoon sa isang mabuting gawain na para sa kanila ay masama. At kung naunawaan po nila yung oras and the timeline ng probidensya ng Diyos kung saan pumasok po si Kristo, if they had any idea or discernment kung sino si Jesus, kung ano yung kanyang tinuturo at kung ano po yung kanyang ginagawa, hindi sana ho sila huhusga ng hindi tama. So ngayon, kung tatanungin po natin, lalo na in light of what we read in verses 25 to 31, the most important question we should ask in this specific section ay ito. Gaano po ba kahalaga ang discernment? How important is discernment? Kapag binanggit po natin yung salitang discernment, the word discernment by its strictest definition ay nagbibigay ng gaytong klaseng kahulugan. To estimate and to make judgment. To estimate with decision and to make judgment. Yun ang ibig sabihin ng discernment. Humahatol ka, nagdidesisyon ka, inaalam mo kung ito ba ay tama o mali. So ngayon, balikan po natin yung unang katanungan. Gaano po ba kaimportante ang discernment in John chapter 7? Dahil po ang mga Hudyo na kausap po ni Kristo ay walang discernment, hindi po nila makuha o maunawaan na kaya gumagawa si Kristo ng mga himala, hindi dahil po siya lamang ang Mesiyas, kundi siya ang anak ng Diyos na naparito upang iligtas sila. Pero sa kanilang pananaw at baluktot ang kanilang judgment, tinatanggap po ng ilan na si Jesus ang Mesiyas, pero Mesiyas sa isang politikal na bagay. Nang ibig sabihin, kapag dumating na ang Mesiyas,
aalisin ni Kristo ang kaharian ng mga namamahala, ng mga ibang bansa na umaalipin sa mga Israelita, and then, magkakaroon po ng mahabang celebration. Pero hindi po nila na-discern na yung pagparito ng ating Panginoon ay hindi upang alisin ang mga Romano sa kanilang posisyon, kundi iligtas ang mga tao na inaalipin ng kasalanan. At dahil hindi po nila ma-discern ang mga aral ni Kristo, ano po yung isa pang paraan para ma-discern sana po nila na si Jesus, ang anak ng Diyos, sa pamagitan ng mga himala. And even that, hindi po nila makuha. Dahil notice what verse 23 says, kung itataas po ang basa. Verse 23, ngayon, kung tinutuli nyo nga ang bata sa araw ng pamamahinga, para hindi masuway ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil pinagaling ko ang isang tao sa araw ng pamamahinga. Now, kung ang mga ito ay may discernment, sinong taong may matinong pag-iisip na magagalit na may makita isang taong gumaling sa araw ng pamamahinga? Hindi tamang pag-iisip yun, yung magalit kay Jesus dahil nagpagaling siya. Yung may nahikayat po siya sa kaharian po ng Diyos. Na ipangaral po niya ang katotohanan. Wala sa tinong pag-iisip ang taong nagagalit sa mga ganung bagay. At kagaya po na napag-aralan po natin noon, ganyan din ho, minsan nangyayari ho sa atin. Nagagalit ho tayo sa ating kapwa Kristiyano kapag may nakikita ho tayo, kilos ng banal na Espiritu sa kanilang buhay, na instead of matuwa ho tayo, hinuhusgahan ho natin sila. Nako, si sister nakapaghikayat ang kaluluwa, kaya lang, ganito ang kahinaan niya. Instead of magpasalamat sa Diyos, humuhusga ho tayo na walang tamang discernment. Purihin ang Panginoon. Kay brother, na ginamit siya sa isang kapatiran, kaya lang, may kahinaan siya. Instead of magpuri sa Panginoon na wala nang kaya lang, nagagawa ho natin minsan na manghusga na wala sa tama. Ganyan ang mga Hudyo na kaharap ni Kristo. Sa araw ng pamamahinga, may lumpo na lumakad, instead of matuwa, magpuri sa Diyos, tinatangka pa ho nila na patayin si Kristo. Mas lalo na ang mga Pariseo. Kahit anong kabutihan na inilatag po ni Kristo sa kanilang harapan, mga bulag ay nakakita, mga bingi nakarinig, mga pipi nakapagsalita, pero para sa kanila, masama pa rin si Kristo. Bakit ganun ho? Dahil may binabanggit po si Pablo tungkol sa mga itong klaseng tao na nakaharap ni Kristo, maging yung mga tao na nakaharap po nila sa kanyang panahon. Basahin po natin ang Tito, Kapitulo 1. The book of Titus, chapter 1. Basahin po natin. Bakit dumarating ang ganong klaseng pag-iisip? Titus chapter 1. And let us read verse 15. Titus chapter 1, verses 15 and 16. Tignan niyo ho ang nakalagay. Titus 1, verses 15 and 16. Sabi ho dito, sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa mga marurumi ang isip at hindi sumasampalataya ay walang anumang malinis. Ang totoo narumihan ang kanilang isipan at budhi. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos. Ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, masuwain at walang mabuting ginagawa. That is a perfect description ng mga taong nakaharap ni Kristo. Ang mga Hudyo, pinagmamalaki po nila, kilala ko ang Diyos. Bakit? Dahil ibinigay sa mga Hudyo ang kautusan. Ibinigay po ng Diyos sa mga Hudyo ang kasunduan. Ibinigay po ng Diyos sa mga Hudyo ang lahat ng mga pagpapala at mga pangako, maging ang biyaya ng election. Pinili sila ng Diyos sa lahat ng mga bansa. And yet,
nagawa ho nila talikuran ang Diyos. Sa anong paraan? Sa pagtanggi sa kanilang Mesiyas. That is what is going on in John 7. Wala silang discernment. If they understood kung ano po talaga nilalarawan ng araw ng pamamahinga, kung they understood kung bakit po gumagawa ni himala si Kristo, if they understood yung ipinapangaral ni Jesus, wala sana ho silang nais na patayin ang Panginoon. So ngayon, balikan po natin yung unang katanungan. Gaano po ba kahalaga ang discernment? Well, kung ang tao po ay walang discernment, kagaya po ng mga Hudyo in John 7, ito po ang mangyayari. Balikan po natin ang John 7 and let us read verse 26. Verse 26, sabi po dito, pero tingnan ninyo, lantaran siyang nangangaral at walang sinasabi ang mga pinuno laban sa kanya. Baka kinikilala na nilang siya ang Kristo. And then verse 27, pero alam natin kung saan siya nanggaling. Pero ang Kristo na darating ay walang nakaalam kung saan siya manggagaling. Now, ang verse 27 ay nagbibigay po sa atin ng isang halimbawa kung ano po ang itsura kapag walang discernment, kapag walang wisdom, kapag walang knowledge tungkol kay Jesus. And that is, sa paningin ng mga Hudyo, dahil wala po silang discernment, pinaghihiwalayin po nila si Jesus at ang Kristo. Hindi po nila nakikita si Jesus bilang Kristo. Pinaghihiwalayin po nila ang Kristo at si Jesus. Paano? Well, sinabi sa verse 27, alam natin kung saan nanggaling si Jesus. Pero ang Kristo, notice the separation, na darating ay walang nakaalam kung saan siya manggagaling. Now, what does that mean? Why did the Jews say, we know where Jesus is from, but the Christ, when He comes, we don't know where He will come from? There are two things na makikita ho natin dito. Number one, mga bulag talaga ang mga ito. And number two, wala silang nauunawaan na tama pagdating sa lumang tipan. Unahin muna po natin yung unang rason, mga bulag. When the Bible says here, alam natin kung saan nanggaling si Jesus, what did they mean by that? It means, ang tingin lang po nila kay Jesus ay Jesus na anak ni Jose at ni Maria. Hanggang dun lang. Kung babasahin po natin on chapter 6 of John, talatang 42, John chapter 6 verse 42, tignan niyo po ang nakalagay. John chapter 6 verse 42. Look what it says. Kaya sinabi nila, hindi ba't si Jesus lang naman, iyan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Samantalang kilala natin ang mga magulang niya. They said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I come down from heaven? Kagabi, napag-usapan po namin sa fellowship tungkol sa mga kulto sa iba't ibang reliyon. Bakit ganun? May mga ibang reliyon na kahit napakarami na ho natin mga talata at ebidensya na maipipresenta sa kanila na si Jesus ay Diyos. Why do they still reject? Because they have no discernment. And if there is no discernment, pagdating sa salvation at sa tamang paniniwala kay Jesus, walang kaligtasan. At kung walang kaligtasan, walang buhay na walang hanggan. At kung wala sa kanila ang buhay na walang hanggan, nananatili pa rin sila sa kalagayan ng pagiging patay sa espiritual. Yan ang nangyari sa mga Hudyo. Naririnig nila si Kristo, nakikita nila si Kristo, napagmamasdan po nila si Kristo, pero yung pagtanggap na si Jesus ang Kristo, Diyos na nagkatawang tao, hindi nila ma-discern.
Yan ang dahilan kung bakit nirebuke ni Kristo ang mga Pariseo sa Mateo 16. If you turn with me in the Gospel of Matthew chapter 16. Matthew chapter 16, beginning at verse 1. Mateo 16, talatang 1. Excuse me. Matthew 16 verse 1. May mga Pariseo at Saduseo na lumapit kay Jesus para subukin siya. Hiniling nilang magpakita siya ng hibala mula sa Diyos bilang patunay na sugo siya ng Diyos. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, kapag palubog na ang araw at mapula ang langit, sinasabi ninyo, magiging maayos ang panahon bukas. At kapag umaga at makulimlim ang langit, sinasabi ninyo, uulan ngayon. Alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa langit, pero bakit hindi ninyo alam ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon? Kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos, humihingi kayo ng himala, pero walang ipapakita sa inyo maliban si himalang katulad na nangyari kay Jonas. Pagkatapos, umalis si Jesus. Who are the Pharisees? They are the scholars of the law. Ang katumbas ng mga Pariseo sa ating panahon ay yung mga doktor ng theology. Mga PhD of Biblical Studies and Old Testament. And yet, hindi po nila ma-discern kung sino si Kristo. May nagtanong nga isang kapatiran, Brother Josh, bakit ganun? Binabasa naman ng mga Hudyo yung dumatipan, pero bakit hindi nila makita na ang lahat ng mga propesiyang ito, lahat ng mga anino na ito, lahat ng mga nilalarawan na ito, ay tumutukoy kay Jesus? It's because unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ganoon din ang mga Pariseo. Ganoon din ang mga Saduseo. Ganoon din ang mga kinakausap ni Kristo. Naririnig nila, pero wala talaga sila naririnig. Nakikita nila, pero hindi talaga nila nakikita. Parang po mga idols na walang buhay. They have eyes, but they cannot see. They have mouths, but cannot speak. They have nose, but they cannot smell. They have ears, but they cannot hear. Dahil patay, walang buhay. So dito, kitang-kita ho natin that kapag ang tao po ay walang discernment pagdating sa kaligtasan, kahit na umaten ho sila, kahit mapakinggan at mapakinggan po nila ang salita ng Diyos, hindi talaga ito titimo. Bakit ho? It needs special revelation. Anong ibig sabihin po nun? Yung salitang revelation means something that must be revealed. Kailangan mag-manifest, kailangan maipakita, kailangan maibigay. Kailangan magkaroon ng liwanag, manifestation, revelation, revealing. Now, in the Bible, dalawang bagay po na ginamit ng Diyos upang i-reveal ang kanyang sarili. For His existence is general revelation. Lahat na nakikita ho natin dito mga kapatid, lahat ng mga nilikha ng Diyos, mga puno, dagat, lahat ay nagpapatunay that there is a God. Pero, hindi porket nakikita ng mga taong ito that there is a God e nangangahulugan. Kilala nila kung sino yung Diyos na lumikha ng mga bagay na ito. That requires special revelation. At ang special revelation, kung bakit po siya tinawag special, is because hindi lahat na nakakarinig ay tumatanggap. Hindi lahat na nakakita ay nakakaunawa. Maliban lang sa mga taong binigyan ng kaloob na makaunawa. Sino yon? Ang Iglesia ng Panginoong Hesukristo. Bakit ang ikaw ay tumanggap kay Jesus, pero yung asawa mo, yung anak mo, yung kapitbahay mo, kamag-anak mo,
ilang beses na sila nakarinig pero hindi pa rin lumalapit kay Kristo is because you were given special revelation. Yan ang wala sa mga Hudyong ito. Biro mo, nakita na ho nila isang dumpo na pinagaling ni Kristo, and yet ninais pa rin po nila patayin si Jesus. Wala sa matinong pag-iisip yung tawag doon. Maging sa ating kasalukuyan, there are people who will hear about the gospel. The gospel will be perfectly and clearly articulated, pero why don't they want to give up their lives to Christ? Why does it fall on deaf ears? Pasok dito, labas sa kabila. Bakit po ganun? Is because it requires special revelation. Kaya look at what Jesus says in Matthew chapter 11. Matthew chapter 11. Talatang 27. Mateo kapitulo 11. Talatang 27. Look at what it says in verse 27. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong nais ng anak na makakilala sa Ama. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Sino ho ang nagbibigay ng light bulb, so to speak? Sino po ang nagbibigay liwanag sa puso't isipan ng mga tao so that they would surrender their lives to Christ, they would accept Christ and repent of their sins to Christ? And the Bible says, it's not man. It's Jesus. Yes, sinasabi po ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Totoo, ibinigay po ni Kristo ang kanyang buhay para sa mundo. Pero ang tanong, sino yung mga tao sa mundo na sasampalataya? The ones in whom Jesus reveals Himself. Now we might ask a very personal question, Brother Josh, how do I know that Jesus has revealed Himself to me? Unang-una, ang matutuklasan po natin sa ating mga sarili, kapag talaga inilinaw ni Jesus through the Holy Spirit and the Gospel who Jesus truly is this. Tinatanggap mo that God is holy and you are extremely, infinitely sinful. That's the first thing. Ang taong nagsasabi, ako ay isang Kristiyano, subalit, hindi ko inaamin na ako'y makasalanan, malabo ang pananampalataya ng taong yun. Yan ang hindi makita ng mga Hudyo. Paano kami naging masama? Mga angkan kami ni Abraham. Matuwid kami dahil sumusunod kami sa kautusan. Pero si Kristo mismo nagsabi, how could you say you be a follower of the law if you want to kill me? To which the law points to. So yun ang unang matutuklasan ng isang tao. That's the first thing that a person will discover about himself when the Holy Spirit opens his heart. He is sinful. He is undeserving of anything good. Everything that you deserve, everything that you have pala, everything that you own, physical, material, financial, lahat yan. Maging ang kaligtasan. Aminado ka, I don't deserve it. Pero the moment na sinabi mo, no, I earned it, you have not understood the gospel. The second thing that you will discover about yourself, na ikaw ay naliwanagan ng ebanghelyo po ni Kristo and the Son has revealed Himself, is your need for Christ. Your need for Christ. If Jesus were to ask you this evening, Joshua, if I am the only one that is left in your life,
and nothing in this world could ever satisfy your heart dahil inalis ko na, would you still be happy? Nang ibig sabihin, kung aalisin po ng Diyos ang trabaho mo, pamilya mo, lahat ng pag-aari mo, kasiyahan mo dito sa mundo, lahat yan, kung aalisin ng Panginoon, and the Lord will ask you, and all that you had left was me, would you be happy? Kung tayo ho ay nahihirapan magsabi, yes, Lord, something's wrong. Panginoon, bakit po mo aalisin ang pamilya ko? Mahal ko sila. Why my home? Why my cars? Why my money? That's how you know na naliwanagan ka ni Jesus. That kahit anong alisin po niya sa ating buhay, basta siya lang ang matira because you have a need for Christ. That's how you know naliwanagan ka. Pero kung hirap na hirap ka, isuko ang mga bagay dito sa mundo, maaari tayo ang binabanggit po sa talinghaga ng maghahasik. There are 4 grounds. There is a wayside, there's a rocky side, there's a thorny side. Those who fell on the thorny side, nung mapakinggan po nila ang ebanghelyo at may hinihingi na ang Panginoon sa kanila, hindi nila maisuko. And the Bible says, dahil hindi nila maisuko the worldly pleasures and worldly affairs, the Bible says, yung salita ng Diyos na nahulog sa lupa na yon, biglang nasakal. Hindi na namunga. Bakit po? Dahil may nagbabara. Marami ho pwedeng bumaraho sa atin. Maari yung mga bagay na talagang masasabi po natin, very pleasurable in our souls. It can be careers, relationships, possessions, marami. But once the Lord opens the heart, He will reveal to the soul that you really need Christ. Kung tayo po ay walang Kristo, nasaan kaya ang ating buhay? Nasaan kaya ho tayo ngayon? Tinatangay ng hangin. Namumuhay pa rin sa kadiliman. Walang konsensya dahil this is seared now by iron. Pero the moment tayo po ay nagkaroon ng salvation discernment sa ating mga puso't isipan, the Lord will reveal that you need Christ. We see that sa buhay nila Pedro. Panginoon, saan pa ho kami pupunta? Nasa inyo ang salita na nagbibigay buhay. Pero bakit po nagawa ng libo-libo mga tao na tumalikod at hindi na dumakad kasama ni Kristo? It's because they said to themselves, I don't need Jesus. I don't need Christ. So dito ho natin nakikita as a second example that when the Lord gives you discernment towards salvation, hindi mo lang tatanggapin na masama ka at ang Diyos ay banal, kundi kailangan mo si Jesus. Posible po ba, Brother Josh, na I can only accept step 1 pero I skip step 2? Hindi po pwede. Hindi po pwede, alam mo, napakasama akong tao pero hanggang doon na lang ako. May mga tao na inaamin na sila ay masamang tao pero natatapos lang doon. God is not honored like that. If we are going to admit to Christ, Lord, I'm a sinful person, but I'm not ready to commit, ano yun? I'm not ready to give my time, pero inaamin ko masamang tao ko. God will not honor that. Kasi wala po tayong pinagkaiba sa mga ibang tao na hindi rin mananampalataya. Marami na po ako napakinggan ng mga taong hindi mananampalataya na aminado sila, masamang tao ako. Kung ikaw ay nanonood ng mga documentary tungkol sa bilibid or documentary about prison,
A lot of the inmates there, aminado sila, I deserve to be here kasi masamang tao ako. The only problem is, hindi nila tinatanggap si Jesus. So hindi sapat na sabihin lang masamang tao tayo. We have to have in our hearts the need for Christ. And how does that look like sa buhay ng isang Kristiyano that you need Christ? Sa araw-araw, hinihingi mo sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ng biyaya na magkaroon ng gutom at uhaw para sa iyo. And how does that look like sa araw-araw? Kapag tayo po ay nagkaroon ng need for Christ, you're going to focus your mind on things above. Hindi mo hahayaan na marumihan ang iyong pag-iisip. Nang ibig sabihin, preaching ba ang papakinggan ko o panorin ko na lang ang The Kardashians? Biblia ba ang babasahin ko? Or magdo-doom scroll na lang ako on the cellphone? Kasi you have a need for Christ. And the reason why you have a need for Christ, dahil nagugutom ang iyong kaluluwa para kay Kristo. Panginoon, mahal kita. Panginoon, kailangan kita kasi alam ko kung ako'y magpapabaya kahit isang araw, sigurado damay na ang buong linggo ko. Kung ako'y magpapabaya ng isang araw, sigurado, iinit ang ulo ko. Mapupuno ang aking pag-iisip ng karumihan. Magiging worldly na naman ako. Mahuhulog na naman ako sa unbelief. Ang lalabas na naman sa aking mga bibig, puro kahinaan na lang. Because Lord, I really need you. Ayoko na bumalik sa dati kong pagkatao. That's why we need Christ. Yun ang hindi makita ng mga Hudyo. Si Jesus, alam namin kung saan siya nanggaling kay Jose, kay Maria. Pero yung Kristo, hindi namin alam kung saan siya manggagaling. Pinaghihiwalay po nila the truth about Jesus. Pero kapag tayo po ay naliwanagan, you will admit that you're sinful. You will admit that God is holy. You will admit that you deserve the wrath of God. And you will find your need for Christ. Kapag yung dalawang bagay po na yan simultaneously nagsabay sa ating puso at isipan, then you know that God has given you discernment. Kasi when you have a need for Christ, gagawa ka ng paraan para maglaan ng panahon sa Kanya. Ang taong maraming dahilan is a person who doesn't see their need for Christ. Pero ang taong may gusto, kahit anong bagay po yan, gagawa po yan ng paraan. Panginoon, I'm sorry, my Wednesdays are not available para i-dedicate sa inyo. Pero kapag may dumating isang bagay na gustong-gusto natin, kahit alam natin, napaka-busy ho natin, gagawa ho tayo ng paraan. Bakit po? Gusto natin eh. Kagaya po ng mga nagsimula sa panliligaw. Tayo po mga kalalakihan. It doesn't matter kung may bagyo, may baha, may tornado pa, gagawa ka ng paraan para lang makita ang mahal mo sa buhay. That's the truth. Kahit na nakakatakot yung ama, kahit very intimidating, walang makakapigil sa iyo. Why? Because mahal mo siya eh. Kahit wala ka ng pera, gagawin mo ang lahat ng paraan para maibili mo lang siya ng mga halaman o bulaklak. Dahil mahal mo siya eh. Pero pagdating sa Panginoon, hanggat hindi po ho nilalagay ng Diyos yung tinatawag the need for Christ, mauuwi sa maraming pagdadahilan. Yan ang nakikita ho natin dito sa mga Hudyo. Marami silang dahilan. Ang dahilan po nila, Jesus cannot be the Messiah because He came elsewhere. And we don't know where the Messiah will come from. Yan ang nangyayari. Yan ang bunga kapag walang discernment. Moreover, kung babalikan po natin on John 7, look what Jesus says
to the Jews after they make that statement. Verse 28, habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya na malakas, totoo bang kilala niyo ako at kung saan ako nanggaling? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan. Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin, pero hindi niyo siya kilala. So, ang tao pala kapag walang saving discernment, hindi niya makikilala ang Diyos. Anong ibig sabihin po nun? Hanggat hindi po natin tinatanggap si Kristo, hindi natin makikilala ang Diyos. Hanggat hindi isinusuko ang buhay kay Kristo, hindi natin makikilala ang Diyos. Hanggat nananatili ho yung mga pagdadahilan, hindi natin makikilala ang Diyos. Kaya makikita po natin sa loob ng iglesia, bakit ganun? May mga talagang hot na maglingkod. At may mga iba naman na parang wala lang. Bakit ganun? May mga talaga sabik na makita mga kapatiran. May mga iba naman na wala lang. Meron yung uhaw na matutunan ng Biblia pagdating sa iba. Kontento na lang ako dito. Bakit ho ganun? Dahil lang po ba sa measure of grace? Depende. Sometimes it's not just the measure of grace. Sometimes it's what's lurking in the heart. When you have a need for Christ, and God gives you discernment, na naisin mo na kilalanin lalo ang Diyos. The fact na nagbitaw si Kristo sa mga Hudyo na ginamit ang Diyos in the Old Testament, mga Hudyo kung saan ang kasunduan, mga pangako, lahat yan ay binigay sa kanila, nagawa ni Kristo na sabihin, you don't know God. You don't know God. The Jews na nakakita na yung pulang dagat ay hinati ng Diyos. The Jews na nakakita a pillar of cloud by day and pillar of fire by night na naggabay sa kanila. The Jews kung saan nag-ulan ang Panginoon ng mga tinapay, mana, at nagpadala ng maraming ibon para lang may makain sila. Sila yung hindi nakakakilala sa Diyos? Yes. Posible ho yun. Being a part of the church community does not guarantee that one knows God. Being a part of a church does not guarantee that one knows God. Yung magbigkas na maraming talata sa Biblia by memorization ay hindi sukatan para masabi, kilala ko ang Diyos. Ang sukatan ng Diyos para makilala ho natin siya, ang pagmamahal natin kay Jesus. Now that is the dilemma. Di po ba mga kapatid? That's the dilemma. Paano ko magagawa mahalin si Kristo habang nananatili ako sa aking makasalanang laman? That's the dilemma. How could I love Christ perfectly if I am imperfect? That's the dilemma. Pero alam niyo po, ang Panginoon natin ay napakabuti. Bakit ho? Because even though alam ng Diyos on this side of life, wala po tayong perfection on this side of life. At tayo po ay mahina, imperfect, sinful, babaksak, mahuhulog. Hindi niya tayo pababayaan. At kapag kumilos po ang Panginoon Jesucristo sa ating buhay, ito po ang magiging bunga ng ating journey bilang mga Christian. I may not love Christ the way that I should, but there is a love for Christ. Yan ang hindi magagawa ng mga taong walang salvation discernment. They will never love Christ. They will never choose Christ.
They will never bow the knee to Christ. Pero kung tayo mga kapatid, kung susuriin natin ating mga sarili, deeply, meron ba akong pagmamahal sa Diyos? Kailangan di suriin yon. Anong klaseng pagmamahal po yan? Pagmamahal sa Diyos dahil lang binibigay niya ang aking kagustuhan, pero kapag wala na siya maibigay, hindi ko na siya mahal? That's not a valid love. The love that the Bible's talking about is a love for the person of Christ. Panginoon, napakaganda ninyo. Panginoon, salamat po sa ginawa po ninyo para sa akin. Panginoon, yung isang kagaya ko, hindi karapat dapat na mahalin, pero minahal niyo ho ako. Kaya mahal po kita. Panginoon, sa kabila ng aking pagkakasala ho laban sa inyo, nananatili pa rin kayo diyan para sa akin. A love for the person of Christ. Dahil kapag may pagmamahal po tayo sa persona ni Jesus, mawawala ang lahat ng pagdadahilan. Pero habang nananatili ang pagdadahilan, hindi ko magagawa na sabihin, mahal ko ang Panginoon. And thus, wala talaga ako discernment tungkol sa Kanya. Kaya nagagawa ni Joshua na palitan ang Panginoon, isang tabi ang Panginoon para sa mga bagay dito sa mundo is because nakakalimutan ko kung sino talaga siya sa aking buhay. Lacking discernment. Kaya nagagawa po ni Brother Joshua na manood na lang ng mga cartoons, manood na lang po ng mga chismis, kesa po maglaan ng oras sa Panginoon sa pagbabasa ng Biblia is because nakakalimutan ko kung sino ang hari ng mga hari sa aking buhay. Kaya nagagawa ni Joshua na palitan ang Panginoon para lang mag-gimmick, para lang sumama sa mga hindi mananampalataya kahit hindi ako nagbabahagi dahil nakakalimutan ko kung sino si Kristo sa aking buhay. The same thing with what Jesus said to the Jews. You know who I am kasi nasabi ko na eh. I said it in John 5. I said it in John 6. I came from heaven. I am sent by my Father. The problem is, it's not that you cannot hear. Hindi nyo lang talaga kilala ang Diyos. Yan ang rason mga kapatid kung bakit napaka-importante ang discernment. Kung walang discernment, makakalimutan natin si Kristo. Kung walang discernment, maisasantabi lang po natin siya na parang wala lang. Ganun-ganun lang. Pero ito yung pinaka-mabigat na katotohanan. Kahit na ilang beses ho natin isinantabi ang Panginoon, kailanman hindi ho niya tayo isinantabi. Kahit ilang beses ho natin siya hindi inuna. Kahit kailan, hindi niya ho tayo isinantabi bilang second priority. Dahil in the priority of the glory of God, bahagi ho tayo doon. When we are unfaithful, Jesus always remains faithful. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi ako naparito para hanapin yung mga walang sakit. Naparito ako para gamutin yung mga may malubhang sakit. Ang ibig sabihin, under the sovereignty and glory of God, tayo ang hinanap ng Diyos. Pero kapag tayo ho ay wala nga po discernment, hindi natin hahanapin si Jesus. Ayoko magbasa ng Biblia, pagod ako. Pero pagdating sa mga gimmick, kung tayo nagugutom, all of a sudden, may lakas tayo. No? Tinatamad ako makipag-fellowship. Di niyo po ba alam mga kapatid, lahat ng ginagawa po natin ay pagsamba sa Diyos. Nung binabasa ko po ang Mateo 25, talatang 31 hanggang sa katapusan ng kabanatang yun, madalas po natin nababasa, napapakinggan yung katuruan ni Kristo tungkol sa
Sa mga nauuhaw o sa mga nauuhaw, binigyan nyo ng tubig. Sa mga nagugutom, binigyan nyo ng pagkain. And whatever you have done to these, you have also done it to me. You know, nung pinag-aaralan ko yun, napaisip po ako mga kapatid Every single thing that I do to my fellow believer, whether that be, may oras ako pero hindi ko binigay sa kanila, o may kakayahan po ako pero hindi ko ginamit para sa kanila, o meron po akong finances at may mga nangangailangan pero hindi ko ipinahiram sa kanila, ginawa ko rin pala yun sa Panginoon. What if nangangailangan si Brother Jer ng fellowship, pero sinabi ko sa kanya, sorry kuya, I'm too busy for you. Ginawa ko rin yun sa Panginoon. What if Sister Adora, Sister Lisa, naghahanap ng fellowship? Pastor, pwede po ba tayo mag-fellowship? Pero sinabi ko, saka na lang ho, may uunahin ako ng mga hindi mananampalataya para lang mag-gimmick kami. Ginawa ko rin yun kay Kristo. Both the good and the bad that I do to you, ginawa ko rin sa Kanya. Every bad word that you say laban sa mga kapatid, lahat ng judgmental na pag-iisip laban sa mga kapatiran, ginawa din po natin kay Jesus. Lahat ng pagrereklamo, lahat ng mga nasasabi natin na hindi sila kaharap, we also did that against Christ. That is why discernment is so important. Because discernment ang natuturo ho sa atin, tama po ba ang aking pag-iisip? Tama ba ang aking puso? Kasi kapag hindi mo sinusuri ang puso mo in the sense of, Lord, is there something wrong here? Meron po ba ako napapabayaan? Meron po ba kulang sa akin? Open my eyes that I may see. Dahil kung hindi natin pinapakain ang ating kaluluwa gamit ang salita ng Diyos, hindi natin makikita kung saan tayo nagkukulang. Kaya si David, hayagan po niya sinabi sa Panginoon, Yahweh, search me, O God, and know my heart. Test me, know my thoughts, and see if there be any wickedness in me. Pero the moment na sinabi mo, everything is completely fine with me, bulag tayo. Kaya minsan kapag kinakamusta po tayo ng mga kapatiran, brother, musta ka na? Ayos lang. Pero deep down, hindi ka talaga ayos. Sister, musta ka na? Mabuti naman. Mabuti. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Mabuti. Hindi ka nananalangin. Mabuti. Bakit po yun ang sagot natin? Kasi hindi natin nakikita. Walang discernment. Brother Joshua, musta ka na? How are you doing? I'm okay. Paano ka naging okay? Wala kang ginagawa. Wala kang pinapalakas. Hindi mo pinapangunahan pamilya mo. Hindi mo pinapakain ng salita ng Diyos ang misis mo. Hindi mo inaalagaan ang mga anak mo. Paano ka naging okay? Kasi bulag. Walang discernment. At dahil po ang tao ay walang discernment, nakakagawa ho tayo ng kasamaan laban kay Jesus. Ano po yung kasamaan na yun? Turn with me in John 7, verse 30. Excuse me. John 7, verse 30. Look at this. Dahil sa mga sinabing ito ni Jesus, gusto na sana siyang dakpin ng mga pinuno ng mga Hudyo, pero walang humuli sa kanya dahil hindi pa ito ang oras niya. Tignan nyo, kung talagang may discernment ang mga ito, hindi magiging ganito ang kanilang bunga. Ano po ang nagiging bunga po minsan ng church kapag nakakarinig ng itong klaseng mensahe? Pagkatapos po ba ng gawain o mensahe, sinasabi ho natin, purihin ang Panginoon, salamat po, o Diyos na tinuwid niyo po ako. O sinasabi natin, yan si pastor, nagbibilang na sa akin yan eh. Kada na lang uma-attend ako dito, lagi na lang may tama. What is the response? Kasi sa panahon ni Kristo, iba eh.
Hindi lang yung may sinasabi sila, nais po patayin si Jesus. Kapag yun po ang naging bunga natin, we are not discerning. Hindi natin nakikita, kaya binibigay ng Diyos yung mensahe na yan, ay hindi para pabaksakin ka or to condemn you dahil He wants to correct us bilang mga anak. Pero kung lagi na lang bukang bibig, lagi na lang pinapatamaan ni pastor, lagi na lang tinitira ni pastor, akala mo kung sino, something is wrong with the heart. Kahit walang mangaral ho dito, pero binasa mo, may mga ngaral pa rin ang Espiritu ng Diyos. Kaya mga kapatid, and I don't say this as kayo mismo ito, pero wala naman talaga camera si pastor sa mga bahay ninyo . It's the Spirit of God that's dwelling in us. Siya ang nagre-reveal sa atin kung saan ho tayo nagkukulang. Pero dahil ang mga kinakausap po dito ni Kristo ay mga hindi mananampalataya, hindi pwede po ito maging angkop po sa inyo. Maliban na lang kung tayo po ay nakukungwari bilang mga Kristiyano. So hindi dapat tayo tamaan ho dito dahil ang konteksto po nito tumutukoy sa mga hindi mananampalataya. Pero kung tayo ho ay nasusugatan ng salita ng Diyos, maaari merong ipinapahiwatig ang ating Panginoon. Anak, you need discernment. Anak, you need illumination. Anak, you need to repent. At bakit po hindi magawa ng mga Hudyo na dakpin si Kristo? Dahil hindi pa ito ang oras niya. Kapag hindi talaga oras ng isang tao mamatay, hindi darating ang kamatayan. Ganon din dapat tayo mga kapatid. Huwag tayong matakot ihayag ang katotohanan. Dahil kung hindi pa ho natin oras, hindi pa darating yung oras na yun. Lastly, verse 31. Sa kabila nito, marami rin sa mga tao ang sumampalataya sa Kanya. Sinabi nila, siya na nga ang Kristo. Dahil walang makahigit sa mga himalang ginagawa niya. Alam niyo po mga kapatid, ayon po sa mga ilang eskolar, pinagdedebatehan po nila kung yung binabanggit po dito in verse 31 is genuine salvation. Kasi hindi po nakalagay dito, siya na nga ang Kristo dahil sa mga sinabi niyang katotohanan. Pero nakalagay po dito, siya na nga ang Kristo dahil walang makahigit sa mga himalang ginagawa niya. What does that mean? There is a possibility na yung kanilang pananampalataya kay Jesus ay hindi dahil tinanggap nila ang Panginoon for who He is because of the truthfulness of the Word of God, but because of the signs that were very superficial para sa kanila. Nang ibig sabihin, kahit narinig ko ang Ebanghelyo, I still need a sign. I need a miracle. Hindi ho mga kapatid. Faith comes by hearing, and hearing the words of Christ. Hindi po pwede ma-born again ang isang tao na wala po yung salita ng Diyos sa kanya. Hindi po pwede magsisi ang tao hanggat hindi niya naririnig ang salita ng Diyos. Hindi po pwede sumampalataya ang tao kay Kristo ng tama hanggat hindi niya tinatanggap ang Ebanghelyo ni Jesus. And there can be no true saving discernment kung wala po ang salita ng Diyos. This afternoon, mga kapatid, do I have discernment? Do we have discernment? Kilala po ba natin ang Diyos? Kilala po ba natin si Kristo? Kinikilala po ba natin siya na siya ang hari ng aking buhay o tayo ang hari ng ating mga buhay? Siya ang mangunguna o tayo ang nangunguna? Siya ang nagdidesisyon o tayo nagdidesisyon? Siya ang ating sinusunod o pinipilit natin na siya ang sumunod sa atin? Yun ang sinasabi ng tekstong ito.
Do you know God? Or do you not know God? The only way to know God is through Christ. At kung wala si Kristo sa ating puso, imposible na makilala ang Diyos. Because Jesus says, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except by me. Yun ang problema ng mga Hudyo. Jesus ng Nazaret, kilala ka namin. Tao ka lang, pero hindi ka Kristo, hindi ka Diyos. Thus, hindi nila talaga kilala ang Diyos. He that has the Son has the Father. He that has not the Son does not have the Father. Do we have the Son? If we do, we have the Father. And if we have the Father, praise God, we have the Son. Yun ang discernment patungkol sa salvation. At sa aming mga minamahal na bisita po dito ngayon, na maari hindi pa ho ninyo tinatanggap si Kristo. May hangganan ho ang ating buhay. Huwag nating sasabihin o ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Healthy ako, wala akong sakit, malakas ako, healthy ako kumain, dahil baka mamayang gabi pwede na ho tayo bawian ng buhay. Hindi nakasalala yung ating buhay sa mga exercise po natin o sa tamang pangangalaga ng ating mga katawan, bagamat may mabuting hinahatid ho ito, subalit nakasalalay pa rin ang ating buhay sa Kanya. At hanggat hindi mo pinagsisisihan ang iyong mga kasalanan at tinatanggap si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, impyerno ang magiging kalagayan po natin balang araw. Pero ito ang magandang balita na parito si Jesus, nagkatawan tao si Jesus para iligtas ka. Hindi ka maililigtas ni Maria. Hindi ka maililigtas na mabubuting gawa mo. Hindi ka maililigtas sa pagsimba nyo lang po dito. Hindi ka magiging ligtas kung ikaw ay magiging mabuting tao lamang. You need the Lord Jesus Christ. Christ alone. Hindi Christ plus this, Christ plus that. Si Kristo lamang. Then only matutupad ang sinasabi ng Biblia. Ang sino man sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is salvation discernment. As we pray,